Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin si Guma. Naimasmasan bigla si Richard Gomez. Nag-apologize sa media. Ito, Richard Gomez apologizes to journalists following media spin claims. Yan kasi, pag dinaan mo sa init ng ulo, ang mga bagay-bagay sa mundo, talagang matitisod ka. O, diba? Sabi nga natin mga kababayan, dapat pa nga na pinasalamatan ni Richard Gomez yung mainstream media kasi gusto nilang kunin yung kanyang ang kanyang side of the story doon sa sinasabing substandard na flood control project doon sa kanyang distrito na nirereklamo ng kalaban niyang mayor kasi kalaban niya sa politikang mayor. Minasama mga kababayan ni Richard Gomez kasi unang in-interview mga kababayan ng mainstream media yung mayor. Siyempre, normal yun. Kung sino yung may reklamo, una yun nakakausapin mo at una mong ibibalita yung reklamo. Then afterwards, yung inirereklamo, ang itinuturo si Richard Gomez. Kasi siguro galing sa kanyang pundo. Ngayon, nang kinukuha yung kanyang side, sabay-sabay kasi na tumawag yung mga taga-media, mga reporters mula sa iba-ibang mga news organizations. Inisip ni Richard Gomez, mga kababayan, pinagkakaisaan siya. Hindi na niya naisip na kaya siya tinatawagan para kunin yung kanyang side. Kasi gusto ng mainstream media na maging balance and fair yung presentation ng balita. Biglang bumanat si Guma. Media spinan niya, magkano? Ayun, mga kababayan, nabas tuloy siya. Pati yung kanyang mga kasama sa Congress, hindi nagustuhan yung naging behavior ni Richard Gomez. At in-encourage pa ni Deputy Speaker Ronaldo Pono yung mainstream media. Pwede niya kayo na mag-file ng ethics complaint sa Congress. Biglang tumiklop mga kababayan, nakapag-isip-isip si Richard Gomez, pero pinalipas muna yung ilang araw. Finally, tumiklop. Alam niyang mali siya. Uminit kasi yung ulo. Pag mainit po yung ulo, magpalamig muna para hindi napapahamak. O diba? Mga kababayan, kaya ako pag mainit ang ulo ko, naglalakad-lakad muna ako, palamig. Baka makalampas sa mga pananalita. Yan ang dapat nating matutunan sa buhay. Dati, yung panahon na medyo bata-bata pa ako, emotional din ako. Pero ngayon, wala na po. We have to learn things, mga kababayan. Pag tayo ay tumatanda na, dapat matuto tayo sa buhay. Tama pa? O ngayon, naimasmasan si Guma. O, tama itong ginawa niya. To err is human. To forgive is divine. Sabi sa kasabihan, di ba? So, i-publish natin ito mga kababayan na paghingi ng apology ni Richard Gomez. Sabi niya, to the members of the press who took offense in my social media post, I sincerely apologize. Sabi niya sa kanyang speech sa House of Representatives about the faulty flood control projects. Sabi niya, sensitive information has been removed. I understand that the media endeavors to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Napakalinaw yung mga message sa kanya. Nabasa ninyo yon? Yung binasa natin dito na post ni Richard Gomez. Magalang yung approach ng mga reporters. Tinatawag siyang sir. Pasensya na niya sa istorbo. Pwede ba niya na ma-interview kayo? Ganon yung mga pananalita ng mga reporters. Sabay-sabay lang. Na-overwhelmed siguro si Richard Gomez. Bigla niyang naisip, bakit ito sabay-sabay? Sabay-sabay, siyempre. Yan ang ugali ng mga reporters. Pag may pumutok na balita, ang follow-up niyan, sabay-sabay. Alangan man yung ibang reporters, maisip, next week, iskupan niya. Ang unang makakuha ng balita, yun ang bida. There is competition in media. Kaya nakita ninyo yung mga reporters, nagsisiksikan sila. At ang kukulit, iskupan yan kasi. Importante sa balita, presko, first hand.
presko at mabilis. Pag naunahan ka na ng ibang mga reporters sa pag-deliver ng mga balita, wala na, bahaw. Yung news organization mo, hindi magugusto na ang balita bahaw. Kaya nga balita, dapat mainit-init pa, parang hot pandesal. Alam yan ni Richard Gomez na gano'n ang mga reporters. Sabi nga natin dapat niyang pinagpasalamat kasi after pumutok yung balita, agad-agad inulan siya ng messages from the media. Ininterpret niya na media spin. At ininterpret niya kasi yung naglabas ng balita, yung mayor, kalaban niya sa politika. Iniisip niya, binayaran yung media para siraan siya. Wala man pong gano'n na intention siguro itong mga nasa mainstream media. Kasi kung may intention po, sabi nga natin, nasiraan siya ng mainstream media, di sana ang pinagsalita ng mainstream media po, yung mayor ng Matag of Leyte na siguro galit siya doon. Di ba? Hindi na sana nag-attempt pa, mga kababayan, yung mga reporters na kunan siya ng reaksyon. The fact na kinukunan ka ng reaksyon, ang dapat response ng isang politiko. Maraming salamat sa inyo, mga reporters, kasi binibigyan ninyo ako ng pagkakataon na maihag din yung aking side. Yang flood control project na yan, tama, galing yan sa pondo ang aking pork barrel, kung mayroon. Kung galing doon. Hindi pa man yan natatapos. O ngayon, nagiba, hindi pa tapos, giba na. Ipapatawag ko yung kontraktor kung ano nangyari. Baka nagiba kasi substandard yung kanilang pakagawa. Hindi pa man yan na ito-turn over ng gobyerno sa local government, national government to funded. May obligasyon yung kontraktor na ayusin. Ganun sana. Di ba? Uminit yung ulo, mga kababayan ni Richard Gomez, nalata tuloy na may sugat. Ngayon, after several days, binakbakan ng media. Pagkatapos, hindi nakakuha ng support mula sa kanyang mga kasama sa Congress. Inadvisean pa ni Congressman Puno, ng mga taga-media na magreklamo sa Ethics Committee, tumiklop si Guma. O, di ba? Kasi sa init ng ulo niya, pati yung mga contact numbers, telephone numbers, pinablish niya, mga kababayan. So, violation ng data, Privacy Act. Kasi, nilalagay niya sa peligro yung mga reporters. Ang intention man lang po, kunin yung side niya. Pabor sa kanya. Kasi kinukuha yung side niya. Pero, binakbakan pa rin po, mga kababayan ni Richard Gomez, yung kanyang kalaban na mayor, si Matag-of Leyte Mayor Bernie Tacoy. Inakusan niya, mga kababayan, ng sensationalization. Sensationalizing niya false information to the media. Mayor Tacoy previously alleged that the Matag-of flood control project failed because it was built with substandard materials in that Gomez gave limited support to their locality amid recurring floods. Ito po yung flood control project na nagiba. Talagang malinaw na substandard po. Tingnan naman po ninyo, ang nipis. Medyo makapal ng konti, mga kababayan, sa karton. Ang nipis, mga kababayan, ng simento. Makapal ng konti sa karton. Ang makapal siguro yung bulsa at ang muka ng nagpagawa niya. Kawan niya, Mr. Maravillas, baka madamay ka dyan. Madamay ka sa galit ni Guma. Kitang-kita, mga kababayan, ang kita. Ano ba? Papagawa ka na ganyan. Napakanipis. Kita ninyo, napakalaking ilog. Pagkatapos, ganyan yung flood control. Sigurado, ang makapal po yung bulsa at saka yung muka na nagpagawa niyan. Manipis yung simento dahil sa kapal ng muka na nagpagawa.
Ganon man lang po yan, mga kababayan. So depends sa mga kababayan ni Richard Gomez. This fact somehow got lost in translation as articles in post were written on the same subject, adding that they asked the DPWH 4th District of Leyte to clarify that he reason why the flood control wall was damaged is because the project is still ongoing. Kahit na po ongoing siya, halimbawa hindi pa tapos, yung unang ginawang portion po, napakalinaw po na na napakanipis, at yung kung may bakal yan dyan, ito may bakal din yan malaki-laki ng konti sa tie wire, malaki-laki lang sa alambre. O diba? Yan kabilya. Ito bakal ito, steel bar. Kita ninyo? Parang alambre lang, malaki-laki ng konti sa alambre. Yung ginagawang sampayan ng damit. Napakalinaw po. Kitang-kita ang kita ng kontraktor at ng kung sinong nasa likod na politiko. Pero siguro kilala na ninyo. Kasi pumutak. Nang sabi, pag ang manok pumutak, ng itlog. Masama ka niya, Mr. Maripilla, sa privilege speech ni Guma. Mabuti nga kung masama tayo sa privilege speech ni Richard Gomez. Ito pala, may medyo malaki-laki din. Ito steel bar. Medyo malaki-laki lang sa pako. Sa D4 pako. 4 pulgada na pako. Medyo mataba-taba ng konti. So alam na ninyo kung bakit nagiba. At sigurado, ang timpla nito, ang simento mga kababayan, parang yung flood control project sa Bulacan na in-inspection ng ating Pangulo. Nangawakan yung simento, ginanon niya doon, kumuha siya ng parte ng simento doon sa flood control yung ating Pangulo. Nang ganunin niya, nadurog lang. Parang lupa lang, mga kababayan na. Matigas ng kaunti sa lupa, mga kababayan. Nadurog lang. Sabi ng ating Pangulo, tingnan mo niyo. Nadurog. Paano hindi madurog ng baha? Kamay nga lang ng Pangulo, nadurog na. Ganon katalino, mga kababayan, ang mga engineers na nagpapagawa niyan. Kasabi-sabing mga engineers. Kung kailan tayo, mga kababayan, nagkaroon ng mga engineers, lisensya, yung mga structures natin, collapsible. Noong panahon, wala pang mga title na ganyan. Panahon ng mga paraon. Sa Egypt hanggang ngayon, nakita ninyo mga structures sa Egypt. Ancient structures. Tulad ng tawag dito, pyramid, lumipas na yung 7,000 years, nakatayo pa. Ba? Dumaan na yung lahat ng dilubyo. Pero nakatayo pa yung mga struktura. Wala pang engineers noon. Nang magka-engineer po, nasira yung mga kalsada. Yung mga kalsadang hindi pa sira, sinisira. Dito sa amin, ang dami po. Sa National Highway. Hindi pa sira, sinisira. Para i-implement yung proyekto. Tiba. Ganon ang kalakalan, mga kababayan, sa Departamento ng Pagnanakaw ng Walang Hanggan, DPWH. Yan depensa ni Goma, mga kababayan. Hindi pa po tapos. Nagsimula ang proyekto in February of this year at matatapos pa lang sa Nobyembre. Katatapos pa lang po ng kalagitnaan ng paggawa ng flood control na yan. And I will explain later why this is very critical.
sabi ni Gomez. Gomez also added that Tacoy's claims that the LGU was not consulted are very misleading. O ito yung post mga kababayan ni Richard Gomez noong August 28. Mal din itong media spin na ginagawa nila against me. Look at the similarities of the different SOCMEDs and agencies asking questions. Alam na alam mong mirong nagkukumpas. Alam na alam mong ginastusan. Ayos gastos pa more, mga ungas. Yang mga ganyang pananalita, influensya ng mga Duterte, mga ganyang uri ng pananalita, mga ungas. Tapos ang tawag sa iyo, honorable. Baka ki-horror, di ba po? Anyway, pakinggan natin yung side, yung speech mga kababayan ni Richard Gomez. Ayan po. To the members of the press who took offense in my social media post, I sincerely apologize. Sensitive information has been removed. I understand that the media endeavored to get my side of the story. I acknowledge your efforts. I'm sorry and I could have handled it better. Yes, sabi ng mga nag-react. Sabi ni Ramon Paulo Pistanyo, lumaki ng ulo ni Gomez. Noong pandemic, magandang i-emplo. Pero sa kabila pala nito, may lihim pala na ugali. Sabi ni Sals, kumita din ito, malamang, sa sobrang yaman na ni Lucy dapat huwag mo nang pakialaman ang pundo ng flood control. Sabi ni Joey, Richard Gomez na booking, nag-post, napahiya, nagbura ng screenshots. Ito yung screenshots niya. Pinamak yung mga reporters po. Sabi ni Ray Pedrosa, intonation, inflection, even posturing is everything. You are an actor. You should know this. Sabi ni Manalusing, sorry, accepted, pero nakita na ang totoong kulay mo. Sabi ni Yaming Ador, galit ka kasi agad. Galit ka kasi agad Tinatanong ka lang kung ano masasabi mo or ano side mo. Mukha tuloy guilty. Yun nga po. Sabi ni Sabilia Dueñas Agapito, paano yung mga confidential na post mo? Paano kung nasib na ng mga kawatan? Huwag po kasi padalos-dalos. Keep your anger. You are a servant to our people of the Philippines. Sabi ni John Sniper, papres-pres ka pa. Sabi ni Buddy Chavez, natuto lang ng English. Akala mo kung sino na? Sabi ni Mylene Grace Uraca, masyadong halata. Ba't mo kasi gigos project? Sabi ni Ryan Montero, di naman yata yan nakapag-aral. Tapos nagalit pa yan noon dahil di binuksan yung bus lane tuwing traffic. Masyadong entitled at dapat isa rin ito sa imbestigahan sa mga flood control projects. Sabi ni Marvel, kawawang Pilipinas. Sabi ni Ruben Gowns, nakailang sorry na to mula nakaupo. Binas pa rin po. Hindi kumbinsido yung ating mga netizens sa naging pahayag ni Guma. So ano yung lessons na natutunan natin dito, mga kababayan? Huwag daanin sa init ng ulo at huwag padalos-dalos sa pananalita. Pag-isipan muna. Pag mainit ang ulo, magpalamig muna, maglakad-lakad para pag bumuka yung bibig, kontrolado na po ang apoy. Di ba? Kasi pag hindi, pagsisisihan mo lang. Ito na nga po. Nagsisi siya, pero ano pa? Nabuking na. Yung totoong ugali, yung totoong kulay ni Guma, sumabog na sa buong mundo. Yata may itong sinabi ni Soc Enriquez. When emotions are high, intelligence is low. Sabi ni Annalyn, mukhang salapi din ang halimaw. Sabi ni Melvin Gregorio, walang sorry, kasuhan na yan. Sabi ni Johan, nauna kasi yabang. Sabi ni VB Igna, sa mga nakikita kong news about him, parang di siya gumagamit ng think before you speak. Delikado sa mga politiko yung inuuna galit at emosyon.
Sabi ni Casey Rodriguez, wala kaming pakialam kay Gomez. Explain niya yung fund niya sa maglapag ng resibo at maglapag ng resibo. Sabi ni Arnold Carino, at least humingi siya ng sorry in public. Yun ang importante. Si Cheese at Villanueva, nandyan na ang ebidensya, deny pa din. Sa totoo lang po, si Cheese Escudero, inamin kahapon din ng mismong donor niya, si yung kontraktor, Lawrence Lubiano. Ang pwedeng gawin ni Cheese Escudero, mag-resign as Senate President. Mas maganda nga, mag-resign na siya bilang senador. Diba? Kasi violation po yon ng Omnibus Election Code. Ang hindi ko maintindihan din sa COMELEC na pwede silang motu proprio magsagawa ng investigasyon, hindi pa din gumagalaw ngayon. Hanggang ngayon, sila din ang nagsabi, mga kababayan, na bawal. Violation ng Omnibus Election Code. Hindi pwede yung kontraktor po, ang ngongontrata sa gobyerno, nagpopondo ng eleksyon, mga kababayan, sa mga tumatakbo sa posisyon tulad congressman, senador. So inamin na po ni Cheese Escudero, hindi pa nag-initiate ng investigation at filing of case laban po kay Cheese Escudero. You see? Yan kontratista inaming nag-donate ng 30 million kay Cheese noong eleksyon 2022. Inamin ni Centerways Construction and Development Incorporated President Lawrence Lubiano na nagbigay siya ng 30 milyong pesong donasyon kay Senador Cheese Escudero noong eleksyon 2022 kahit pa may kontrata ang kumpanya sa gobyerno sa panahon yun. Kaya sabi ko sa post ko, fortuit pocket, diretso sa bulsa, fortuit. Pag pera, fortuit. Pag impeachment ni Sara, fortuit dismiss, archive. Yan ang problema dito sa mga taong ito. So kung may natitira pang kahihiyan sana si kabayang Cheese Escudero, ang pinaka-list niyang pwedeng gawin, mag-resign siya as SP, Senate President, kasi isa na siyang kahihiyan sa Senado. Or wag na niyang tapusin ang kanyang turno sa 2028. Mag-resign na lang siya bilang senador. Di ba po? Kung sa ibang bansa ito, kung sa Japan po, matagal nang nag-resign. Nang una pa lang na sumingaw, na tumanggap siya. Nagpa-preskon pa si Cheese Escudero, inamin niya. Kung sa Japan po, noon yung finance minister yata yun ng Japan, nagpa-preskon yung prime minister ng finance minister yata yun ng Japan, kung hindi ako nagkakamali, nagpa-preskon lasing. Pinaumagahan po, nag-resign. After na mabash ng mga Japanese at i-criticize ng media, dito po wala talaga pagkapala ng mukha. At yung iba sa mga Japanese, sobrang kahiya, nagharakiri. Dito kahit anong kahiyan po ang inaabot ng mga politiko, taas noo pa. Taas noo pa rin, mga kababayan. Pero sa Japan, narakiri na yan. Big T. Di ba po? Anyway, yun po mga kababayan ang mga aral sa buhay dito sa Life with Dan TM na napupulot natin dito sa mga kwento na ating nakukuha po. So ito pong ating podcast ngayon, atid sa inyo nitong napakagandang product mula sa Australia. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Yung gustong mag-try nito po na ating product, mag-message na lang po kayo sa akin. Pati yung gustong magnegosyo. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.